papurihan, dakilain at mas kilalanin. Sa gabi pong ito, meron po tayong mga kapatid na magbabahagi ng kadakilaan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Una ko pong tatawagin ay ating pong kapatid na mula po sa Bustos. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Yoli. Gandang umaga po sa gabing ito. Happy Three Kings po pala sa inyong lahat. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Ama sa lahat ng pinagdaanan ko last year at natagumpayan ko. Salamat sa Ama sa lahat, bibigay kalakasan, katatagan, at sa mga biyaya na natanggap namin last year. Kung hindi dahil sa Kanya, ang lahat na mga pinagdaanan ko sa buhay ay hindi ko nakayanan. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Ama dahil nakarating nga ako dito sa dambanang ito. Salamat din po sa mahal na Apo Kunching na siyang nagbibigay ng katatagan sa pamamagitan ng banal na espiritu na pinagkaloob sa Kanya. Maraming salamat din po kay Mama Mary na siyang nagbanyos sa akin. Kaya natanggap ko yung kagalingan dahil tumabingi nga itong mukha ko. Sa bawat pagbabanyo sa akin ay inaangkin ko ang kagalingan sa bawat pagbanyo sa akin. Kaya maraming salamat sa Ama at sa inyong mga kapatid ko. Papurit pasasalamat sa Ama ay binabalik ko lahat sa Kanya. Salamat po. Maraming salamat kapatid sa iyong pagbabahagi. Tunay ngang napakabuti ng Panginoon. Siya ang ating dakilang manggagamot. Kung ano man ang ating mga nadarama, sakit sa lupang katawan, siya lamang ang nakapagpapagaling. Na sa loob ng 1 taon na nakalipas, tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon dahil hindi niya tayo pinababayaan. Ang susunod ko pong tatawagin ay ating pong kapatid mula sa San Ildefonso, Bulacan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Ma'am Dima. Thank you, Lord. Ang 2014 ay hudyat ng panibagong pag-asa, panibagong dreams, hindi lamang para sa amin, kundi sa aming mga mahal sa buhay. 2013, hindi masama, may problema, pero binabawi ng Diyos ang lahat. Ang isi-share ko, that was December 24. Nag-text ako kay Apo. Ginreet ko siya ng Merry Christmas. And then, ang text niya, kung Globe user ako, pwede kaming magtawagan. So, sinagot ko, smart ako kasi yung mga kapatid ko sa Mindanao, smart ang gamit. Mahina ang signal ng Globe doon para makontak nila ako, pupunta pa sila sa tabing dagat. So, kahit smart, tumawag ako kay Apo. Noong una, nag-Globe, ang tinawagan ko, wala. And then, smart. Doon sa smart, nag-ring, pero ang pumasok was messages. Nangaral si Apo. Maliwanag na maliwanag ang pangaral tungkol sa pag-asa na lahat wala tayong makakamtan kundi sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Sabi ko, ano ba ito? Bakit? Kung ordinary conversation yon, edi magkukumustahan kami ni Apo. Pero pangaral talaga ang pumasok sa cellphone nung time na yon.
So, nakinig na lang ako na ano, tapos ang ending was lumagok na tayo sa tubig na ito. Natapos yung ano na yon. So, nag-text ulit ako. Sabi ko, Apo, may pangaral po ba ngayon? That was December 24. So, ang itatanong ko, kung meron nga. December 24, kung may gawain nga. Wala. God was moving on. Pumasok ang message na ano, boses talaga ni Apo na nangangaral. Sabi ko nga, God is reaching out kahit sa cellphone, pumapasok ang message. Purihin ang Diyos. Pumasok ang message na yon. Pangaral ni Apo. And then, yung Facebook, hindi ako nagbubukas kasi hindi ko alam yung mga commands doon. So most likely, na-out yung pag ano ko ng Facebook. Pag tuldo kong ganyan, yung kay Apo na mga pangaral din. Message noong Christmas and then message noong New Year. Yun ang nabasa ko doon sa Facebook na normally naman hindi ako nag-o-open. Kaya nga na-erase yung aking pangalan doon. Ni-revive lang nung anak ko na umuwi. So these are things na nagpapahiwatig na hindi man ako nakakapunta dito every day. Nababasa ko yung mga pangaral ni Apo. And from there, doon ako nagdo-draw out ng, let's say, better perspectives in life. Mga bagong or mas mainam na pananaw sa buhay. Ako man, hindi ko rin halos parang nasa-surprise din ako sa sarili ko. There were transformations. Dati, kunting kibot lang, mainit kaagad ang ulo ko. Pero now, kaya kong kontrolin. Nasasabi ko, ako Lord, pigilin mo ako at masasapak ko na itong kausap ko. Napipigil nga ako. Kasi there are people around na they're not agreeable. Mga taong demanding, mga taong pushy, bossy, na parang ang dating sa akin, why do you have to decide for me? Let me decide for myself. Anyway, ang desisyon ko naman, hindi nakabatay sa gusto ko lang. Basta sabi ko, Lord, thy will be done. Kung ano yung kaloob mo. And speaking of kaloob, Christmas party namin, binigay na yung mga prizes, may paraffle sa eskwelahan. Doon sa table namin, dahil by table kami, dalawa na lang kaming hindi nabunot ang pangalan. So sabi nung best friend ko, Day, ikaw na lang hindi pa nakatanggap ng prize Sabi ko, quiet ka lang, kung ano'y kaloob, yun ang makukuha ko. And then, ang sunod na pinararaffle, yung mga blender. Sabi ko, Lord, palitan mo naman yung blender ko kasi bulok na. Nagagamit pa pero there is a tendency na pumutok. So, medyo hesitant akong gamitin siya. Nung medyo pumikit ako dahil para akong inaantok. Nung tawagin ang pangalan ko, blender nga ang napanalunan ko. Sabi ko, Apo, kabilis naman ang sagot. Sinabi ko lang, bigyan mo naman ako ng blender na yan, Lord, kasi sira na aking blender. Akalain mo na tawag ang pangalan ko, blender nga. So, things happen na hindi mo ina-expect na mangyayari. Basta, you just have to trust God. Kayo na po ang bahala sa lahat. And God will really take good care of all of us. Si Cousin, nabudol-budol, 100,000 ang nakuhang pera. So,
nag-iiyakan kami magpinsan. Pero sabi ko, Kasin, basta mag-pray lang tayo, ibabalik ni Lord sa iyo yun. Then si Apo, yun din, sabi niya, ang Panginoon ang gagawa ng paraan. Kaya masakit, kasi si Kasin, 8 silang magkakapatid, 3 na lang silang buhay. Maagang naulila yung mga anak. Kinuha niya lahat, nasa kanya yung mga pamangkin niya. So in short, maraming sinusuportahan si Kasin. Yung isang kapatid, stroke patient yung asawa, sa kanya din umaasa. Yung isa, nagka-nervyos. So tawag ako kay Apo, Apo kako. Yung isang kapatid ni Kasin, nasa hospital ngayon, nervous breakdown. Yung isang kapatid pa niya, ang asawa, so bali bayaw niya yon, nasa hospital until now, nasa ICU. Pero sabi ko, Kasin, we cannot do away or we cannot go against the will of God. So, kung ano yung nakatakda, siyang mangyayari. Of course, hindi tayo nagwi-wish na mamatay siya. Pero, if it will prolong the agony, maging realistic tayo. Yun yung sabi ni Apo na kapag may takda na talaga yun. Until now, buhay naman yung bayaw niya. Pero sabi niya, let us prepare for any eventuality. Kung ano man ang mangyayari, basta tanggapin natin na ganoon lang talaga ang buhay sa mundo. Una-una lang naman yan. Pero one thing good with Kasin, bukod sa paniniwala niya sa Diyos Ama, ang tiwala niya kay Apo, gano'n na lang. There was a time na 3 days na siyang hindi makatayo. Sobra ang high blood. Sabi ni Apo, ang text ni Apo, through me, pinorward ko sa kanya yung message. Ang ginawa, yung 3 bloke ng yelo, nilagyan ng 6 na tabo ng tubig, ipinaligo. Naglundag-lundag siya doon sa banyo. Dahil sabi niya, Kasin, kahit yung utak ko yata na manhid. Ikinukwento niya yun kay Apo nung nasa Baguio kami. Sumakit talaga tiyan namin ni Apo sa katatawa. Sabi ko, ba't pa naman kasi ganun? Sabi niya, that's how I understand the message na pinorward mo. And to think, 9 days na ginawa ni Kasin yun. Imaginin mo na lang yung gaano-kaano yung manhid from her foot hanggang dito sa ulo. Yung manhid umakyat na lahat dito. Pero 9 days niyang ginawa. Sabi ko, bakit Kasin gumanon ka? It's because I believe. Nagagaling ako. For 9 days, sinunod ko yun. Kaya, pero mga 4 days pa lang, sabi niya, Kasin, okay na ako. Sabi ko, ba't tinuloy mo sa 9 days? Yun na sabi ni Apo, 9 days, di 9 days. Ganon siya kung maniwala kay Apo. Kaya, sabi nga niya, kung inyang simbahan ninyo dyan, nandito lang sa Cagayan de Oro, doon ako magsisimba araw-araw. Pero now, ni-access siya kasi natutunan niya yung YouTube. Napapanood niya si Apo kahit delayed na yung pero ang mga messages, ang mga pangaral na papakinggan niya every night. So, ito yung wish ng mga taga roon sa Mindanao na sana makabalik si Apo. Hindi niya na-meet yung aming mga pinsan doon pero by word ang pangalan ni Apo doon and they're waiting for her. Siguro, pag niloob ng Diyos Ama na makabalik si Apo doon, wala pa nga siya doon, kilala na siya sa Naawan. So all this, ang mano ko lang is, yung sabi ni Apo na ang Panginoon hindi nagpapabaya sa atin.
even in those times na pinanawan na halos ako ng pag-asa sa buhay. Bigla akong napunta sa simbahang ito. Dito na-revive yung tiwala ko sa sarili ko. Dito na-revive yung faith ko na hindi pala tayo pinababayaan ng Diyos. Kung dumaan man tayo sa mga pagsubok sa buhay, sabi ni Apo, ito yung paraan niya para tumibay ang bawat isa sa atin. And that's what I observe in me. Di na ako kamukha nung dati na aburido sa buhay. Salamat kay Apo sa pagdating niya sa buhay ko. Salamat sa kapatirang Divine Mercy. Dito nakakita ko ng panibagong pamilya. Malayo ang pamilya ko, nasa Mindanao. Although I have my own family now, my husband and my children. Baka isang araw, madala ko sila rito. Wish yun na baka pagbigyan niya. Good evening. Maraming salamat po, ma'am, sa iyo pong binahagi. Napaka-surpresa po ng ating Panginoon. May mga pangyayari po sa ating buhay na hindi po natin inaasahan. Subalit ang pagpapala at kabutihan ng ating Diyos Ama ay Kanya pong ipinapadama para sa atin. Ang susunod ko pong tatawagin na isa pong Caps. Ang po natin ang ating Caps na si Caps. Isang mabiyayang bagong taon po sa inyo lahat. Nais ko lang pong magpahayag ng kadakilaan ng Panginoon Diyos. Noong pong December 17, may naganap po sa amin na pagdadalisay po ng Panginoon. Nagising po ako ng alauna ng hating gabi. Yung pong anak ko pong isa hindi po siya makahinga sa sipon. Ginawa ko po, pinainom ko po siya ng tubig. At pinahipan po sa akin ng 3 beses po ng mahal na Ama. At siya po nakatulog po. At pag nung po siyang makatulog, ito naman pong anak kong panganay, nag-CR po, bumangon po siyang nag-CR. At nung siya po pumasok, napakasakit po niya ng tiyan niya. Hindi po siya makakakuha sa sakit ng tiyan at umiiyak na po siya. Sabi niya, tatay, hindi ko na kaya, ganyan. Nung kwan po, ako po nanghingi ng pera sa misis ko at sabi ko, lalakad kami, bigyan mo ako akong pera. Hindi ko lang po maisama ang misis ko at yung pong anak ko katutulog lang po, yung anak kong bunso. Nung kwan po, sabi ko din sa anak ko, tara ako, tayong dalawa, lumakad tayo. Lumakad na nga po kami. Nung kan po at pumunta po kami dito pinatatawagan ko po si Apo. Hindi po nakalock po kasi ang mga pinto. Nung kan po hindi po ako makapasok. At tinatawagan ko lang po si Apo, hindi ko po makontak. Sa biyaya pong pinagkaloob ng Panginoon Diyos, talaga po sa pananalig. Kahit po hindi kami nakapasok dito sa loob ng dambana, sabi ko sa kanya, kaya mo yan, anak, sabi mo gano'n dito po sa anak ko. Sumilip lang po ako sa bintana na yon at nagdasal po ako. Ang sabi ko po sa mahal na Ama, huwag niyang ibibigay sa akin ng hindi ko kaya. Kayo po ang nakababatid kung ano lang po ang kakayahan ko at ng pamilya ko, sabi ko po gano'n. Yung pong anak ko nakasalpak na lang po doon sa may pintong gano'n. Sabi ko, magdasal ka na kung gano'n. Nung kwan po, pamaya-maya po, sa pagdarasal po namin, at tumayo po yung anak ko at napakalaking biyaya po. Saglit lang saglit po, yung sa pagdarasal namin. Tatay, kanya,
wala na ganyan. Napawi na yung sakit ng tiyan ko. Hindi po ba napakalaking biyaya po nang ipinagkaloob sa amin ng Panginoon Diyos, nung pong December na yan, hindi po niya kami pinabayaan na kami po kahit po hindi namin nakontak si Apo, hindi namin po siya nakausap sa pananalig po, talaga pong pinagaling po niya anak ko at sinasabi po niyang talagang hindi na niya kaya. Sabi ko, kaya mo yan, basta magtiwala lang tayo sa Panginoon Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kaya napakalaki po nang ipinagkaloob niya sa amin, itong taon nito. Salamat. Maraming salamat. Napakahiwaga po ng dambanang ito na hindi man po sila nakapasok, subalit ang kanila pong pananalig sa Panginoon ang siya pong nakapagpagaling sa anumang karamdaman po ng kayang anak. Napakabuti po ng Panginoon na hindi man tayo mismo ang lumapit na makapasok dito, subalit ang Espiritu po ng Ama ay nananahan po sa dambanang ito na anuman po ang karamdaman na sa pamamagitan po ng mahal na Apo sa pagtawag po natin sa ating Panginoon ay binibigay niya po ang kagalingan na ating pong hinahangad. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pa rin pong Caps. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Caps Eli Mananghaya. Ay, good morning po sa inyong lahat. Nabigla ako doon. Hindi ko alam. Akala ko may nakalista. Ay, alam pala, good morning. Sa mga taga-subaybay po ng kapatiran sa ibang bansa, magandang umaga po sa inyong lahat. Biniglaman ako pero nais ko ring magbahagi sa inyo ng ilan tungkol sa ginanap sa amin ng Panginoon. Kahit na kahapon lamang sabi ko nga, minsan lang sa isang taon naming maaya yung aming may bahay buti naman at kami pinagbigyan. Kasi kahapon sabi ko, matatapos na yung mga tinatawag natin mga holidays. Nais kong makasama yung misis ko sana kahit isang araw lang, mahiram ko dito sa dambana. Pero kahapon nag-text si Bunso, kala ko, sabi ko nga, pagbibigyan na ako na makasama namin sila, pero nagkaroon ng konting pagsubok sa kanya. Sabi ni Bunso, nag-text sa kanya, nung kami, nakabihis na kaming lahat, siya na lang ang hindi, naliligo, nag-text yung kapatid ni Apo. Sabi niya hindi raw yata makaka-attend ng praising song kasi si Apo ay minamanicure pa niya. Pinabasa ko dun sa misis ko kasi katabi ko yung cellphone niya. Sabi ko, may text si Bunso, sabi ko pakibasa mo nga, tapos sabihin mo sa akin kung anong magiging sagot mo. Kasi may mga pagkakataon po ng mga panahon na kailangan namin siyang makasama, pero kapag ang gawain ay oras ng gawain, hindi namin talaga siya makakasama. Talagang pipiliin niya kami. Pero nung that time na yon, sabi ko nga, ako naman kaya ang mamili kung pagbibigyan ba ako. Pero purihin ng Diyos sapagkat hindi naman ako nabigo. Kahit na sa maigsing oras, naging masaya ako na makasama ko siya. Namasyal kami ng SM sa Pampanga, San Fernando. Kasi dito sa Baliwag hindi ko siya makasama dahil masyadong malapit. Pagka tumawag si Apo o tumawag ang mga choir sigurado sa kanya pupunta So kahapon sabi ko nga siguro makakasama na namin siya. Actually ngayon nagdaan si Apo tinanong siya sa akin, hindi raw nakikita ni Apo si kapatid na Pilar. Andiyan si Apo, asan ba si Apo? Hinahanap na sa akin kanina isang araw ko lang nahiram si kapatid na Pilar hinahanap na ni Apo, di ba? So
isang napakasimple pero mahalagang bagay sa buhay ng tao na kahit na maliit na pagkakataon lang na ibigay sa iyo na makapagpapaligaya sa iyo, hindi ipagkakait ng Diyos. Hindi ipagkakait sa atin yun. So, maraming pagkakataon na ninais ko siyang makasama, ninais ko siyang makapiling, kahit sa maiksing pagkakataon, na sinong pipiliin? Ako ba o ang gawain? Pero, siguro niloob ng Ama na makasama namin siya, naging masaya kami na magkakasama, nagbibiruan. Binibiro nga siya ng bunso namin eh. Lagi siyang tinatanong ng aming apo kung nasaan na kami. Pero tulala siya habang daan. Sabi ko nga, nakasama ka man namin, alam ko, nandito sa gawain ng isip mo. Dahil habang tumatakbo yung sasakyan, wala siyang kibo. Pero ganun pa man, masaya ako sapagkat, yun nga sabi ko nga, hindi naman siya ang nagbigay nung pagkakataon na yon, kung hindi ang Panginoon. Sapagkat sabi ko nga, minsan lang na makasama ka namin, sabi ko, siguro pagbibigyan ako ng Diyos sa bagay na ito. Dahil yung mga pagkakataon na yon, talagang napakadalang na po namin siyang makasama. Napakadalang na namin siyang makapiling sa mga lakad namin. Pero meron mang konting pagtatanong sa kanya na bakit pag sila ang nag-aya, agad-agad. Parang ganun ba? Pero pag kami, parang sapilitan pa. Sabi ko nga, maraming pagkakataon na yon na nangyayari, pero hindi naman ako nagtatampo sa Diyos sapagkat yung kanyang ginagampanan ay para sa Diyos. Kaya saan man siya nandun, saan man kami pumunta, alam namin nakapiling siya ng Diyos, kaya panatag ang loob ko. Kaya ganun din siguro na hindi nagpapabaya ang Diyos sa amin na sabi ko nga, ang tagal-tagal ko nang naghintur sa pag-abroad since 2006 hanggang ngayon, hindi ako nawawala ng trabaho. Laging may padala ang Diyos para sa amin at para sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Hindi man siya yung tinatawag natin na sapat-sapat, pero yung pangangailangan namin, hindi pinababayaan ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating mahal na Apo, na sino man na naglilingkod sa Kanya, hindi pinababayaan. Yun ang lagi namin inilalagay sa aming isip sapagkat dito, sabi ko nga, parang merong laging instant eh. Merong instant na hindi mo siya inaasahan pero dumarating. Actually, sa atin lang to, wag niyo sasabihin, no? Baka narinig ng misis ko. Sa totoo lang, dalawa yung graduating ko ngayon, isang college at isang high school. Lagpas na ako dun sa problema dun sa college sapagkat mag-graduate na siya, okay na. Actually, nag-OJT na yon at sabi nga, inuunahan na nga na kuhanin siya sa trabaho. Pero yung high school, hindi ko pa alam kung saan siya mag-aaral. At hindi ko rin alam kung saan ako kukuha ng ipagpapaaral. Pero purihin ng Diyos sapagkat sabi ni Apo, huwag mong problemahin dahil may magbibigay na sa Kanya. So, yun pong pag-aaral nung bunso namin na last, hindi ko na dapat problemahin sapagkat meron nang magbibigay sa Kanya hanggang sa siya'y matapos. Purihin ng Diyos. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Yung mga bagay na gano'n na dapat ikaw ang pumuproblema, pero ang Diyos ang pumuproblema para sa'yo. Kaya sabi nga ni Apo kanginang nagme-mensahe sa amin sa adoration eh. Sabi nga niya, hindi kailangan ng Diyos ng tulong mo kung hindi ikaw ang may kailangan ng tulong ng Diyos. Diba? So, sa mga ganong pag-aaral, kasi sabi nga ng mahal na Apo, ano ang kaya nating ibigay sa Diyos? Eh lahat naman eh meron siya. Lahat meron siya. Maging buhay, meron siya. Hindi natin kailangang ibuhos ang buong buhay natin, sinasabi natin na para sa Kanya. Hindi eh. Kaya ako, para sa aking sarili, ang iniisip ko ay yung makatulong sa kapwa at makapaglingkod para sa ibang tao.
Sapagkat pag pinaglingkuran mo ang kapwa mo at tumulong ka sa ibang tao, hindi lamang sa mga mahal mo sa buhay, hindi mo sa Kanya ginawa, kung hindi sa Diyos. Yun ang hinahanap sa atin ng Diyos. Huwag na natin siyang pagkalooban ng maraming bagay. Ang kailangan lang natin ay ituon natin ang ating sarili para sa Kanya, pero anumang bagay na narito sa mundo, siya ang nagbibigay at hindi tayo. Tayo ang nangangailangan sa Kanya at hindi siya ang nangangailangan sa atin. Ang kailangan lang ay maging tapat tayo sa Kanya at maglingkod tayo para sa kapwa at tayo ay nakapaglingkod para sa Kanya. Sa mga ganong pagkakataon, na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Hindi yung parang lumalabas lang na katulad nga ng iba, hindi naman natin sinasabi na parang relihiyoso, religyosa, pero paglabas naman, wala na. Ang hinahanap sa atin ng Diyos ay yung totoong paglilingkod. Hindi sa Kanya, kung hindi sa kapwa, pagkat iyon ay para sa Kanya. So, kapag ginawa natin yung mga bagay na yon, hindi na natin kailangang ipagmalaki sa Diyos at hindi na natin kailangang sabihin sa Kanya na, "Oh Lord, ito na yung ginawa ko para sa iyo." Hindi na. Sapagkat anumang bagay na gagawin natin, alam na ng Diyos yun. Anuman ang pangangailangan natin, alam na ng Diyos yun. Anuman ang hilingin natin, hindi pa natin hinihiling, alam na ng Diyos yun. Kaya, ang maiiwan ko lang sa inyo na sana yung katapatan natin sa ating Panginoon, lagi lang nating isa puso, lagi nating isa buhay. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyo lahat. Salamat po sa iyong binahagi. Tunay nga po na sa buhay ng mga naglilingkod, makikita po natin na pag ang Diyos ang inuna natin sa ating buhay, lahat ng kailangan natin, hindi man natin sabihin sa Panginoon, subalit mararamdaman natin at makikita natin na lahat po ay Kanyang ibinibigay sa atin. Nawa ang ating pagtitiwala at katapatan sa Panginoon ay siyang manatili sa atin upang anuman ang ating hinihiling, hindi man natin sambitin ay pagkakaloob ng Panginoon para sa atin. Ang susunod ko pong tatawagin ay ating pong Mother of the House upang magbigay sa atin ng inspirasyon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, Ama. Muli sa pagkakataong ito, pinahintulot mo upang magpahayag ng kabutihan mo, ng kadakilaan mo, at sa bawat araw ay pag-ibig mo naming nararamdaman sa dakong ito. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Una sa lahat, magandang umaga po sa gabing ito at manigong bagong taon. Alam niyo po, kanina po, kung napansin niyo po yung kasuotan ng ating mahal na Apo Kunching, una muna ipapahayag ko po muna yung naramdaman ko po kanina na sutana niya. Di ba tinuran po ng banal na espiritu na kung paano yung kulay ng sutana, ano pa kaya yung mga buhay niyo na hindi kayang bigyan ng kulay ng ating Panginoon. Habang nakaganyan po siya, na kumikintab po siya, ano po, at doon ko po higit naramdaman na, anak, ang pangungusap po sa akin kaisipan, kung pagninilayan ng tao, hambing sa bahaghari, na tinura na pakikipagtipan niya sa tao at hindi na niya muling gugunawin ang mundo. Patunay ng Ama na sa dakong ito, sa pamamagitan po ng kanyang sutana, ang ating Ama ay nakikipagtipan sa bawat araw. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Hindi ko mapigilan ang aking puso na magbahagi sapagkat kagabi po ay may kaganapan po sa akin na kahiwa-hiwaga. Nasabi ko nga, bawat kaganapan na nagaganap sa amin bilang mga alagad is malalim na pagninilay. Siguro po mag-aalas 10 na ng gabi nang tumawag sa akin ang mahal na Apo. At syempre po pag saan ang gamit mo, walang signal sa loob ng bahay, kailangan ko pang lumabas. Unang tawag ko, lumabas ako sa may terrace, karga-karga ko yung alaga ko. Di okay. Minsan nagpa-fluctuate po yung signal niya, nagcha-choppy. Kaya kailangan kumanyan ako, hindi ako makalabas, nakatrangka na po yung aming terrace. Nung nawala po yung signal, nawala po yung tawag na mahal na Apo. Hiniram ko yung cellphone ni kapatid na Pearl, iniwan ko yung alaga ko. Sabi ko, lalabas ako, bubuksan ko yung terrace, lalabas ako sa labas.
Siyempre po, sarado na yung ilaw sa labas, sarado na rin po yung ilaw ng bahay ng mga kasambahay po namin. Sarado po yung lahat, kundi yung isang ilaw lang sa kabila. Tuwing tumatawag po ang mahal na apo, gusto ko po klarado po yung signal. Sapagkat sa oras po ng tumatawag ang mahal na apo, kahit isipin po natin na bilang pagkatao siyang tumawag sa'yo, mararamdaman mo na may mensahe ang Panginoon na gusto ipaabot sa'yo kapag nakakausap mo siya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At nang magkausap po kami kagabi, samantalang yung lugar namin, kabisado ko na sabi ko nga, talagang kahit nakapikit ako, lumakad ako sa amin, hindi ako maaaring madapa. Bakit nung gabi na yun, di syempre magkausap kayo ng mahal na apo, medyo gumaganon pa ako, hinahanap ko yung signal, naglalakad po ako. Alam nyo po, nung mga siguro, mga mahaba-haba na kami nag-usap, mga 20 minutes na, at siguro mga 10:30 na po yun, madilim na doon sa kabila, so sa bahay ng aming mga kasambahay, at dito po sa amin ay madilim na rin. Yung paghakbang ko pong pagganon, samantalang mababaw lang yun, bigla akong nauyot. Yung paghakbang kong ganyan, sumislide. Ngayon, ito may sugat po ako. Ayan po, napakasakit po. Sapagkat dito po sa may buto, nagtahulan po yung mga aso. Pero hindi ako makasigaw. Hindi po alam ng mahal na apo, yung telepono, tumapon. Tumapon na po yung telepono, narinig ko yung tinig niya. Hindi ako makasigaw na tulungan niyo ako sa mga kasama ko at pagtatawanan sigurado ako. Isipin niyo po, imagine niyo po yung nangyari sa akin. Itinukod ko itong kamay ko, baka ito bumagsak yung mukha ko. Bakit dito ako sa paa nasugat? Nasadsad dun sa ng semento. Alam niyo po, hindi ako makatayo. Gumapang po ako at kukuhanin ko yung cellphone. Sabi ko, hello, mahal na apo. Hindi ko masabi sa kanya, nadadapa ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, ano naging mensahe nun? Pagkatapos nun, sabi ko, mahal na apo, sige po, magpahinga na rin po kayo. Hindi ko masabi sa kanya, napakasakit na nararamdaman ko, tumutulo yung dugo. Sabi ko, sige po, magpahinga na rin po kayo. Pagpasok ko po sa amin, hindi ako makahakbang. Siyempre po, kapatid na Pearl, na-disgrasya ako. Anong nangyari sa'yo? Sabi ko, nadapa ako. Anong nangyari sa'yo? Sabi niya gano'n. Wala akong aksibal, wala kahit na ano. Naisip ko may betadine ako nakatago. Sabi ko, Diyos ko, sakit-sakit, nadurog pa yung hollow block sa pagkadapa ako. Sabi ko, gano'n. Opo, masakit talaga. Alam mo, nilanggasan po ni kapatid na Pearl, tawa po siya ng tawa. Sabi ko, wag kang matawa, gusto ko nang umiyak. Pero walang luhang lumabas sa akin kasi masakit, dinadaan ko sa tawa. Alam niyo po, nagkaroon ako ng pagninilay. Sabi ko nga po sa inyo, lahat ng kaganapan sa amin bilang mga alagad, hindi namin bibigyan ng negatibong isip. Sasabihin yung pagsabilang pagkatao, naku, napakamalas ko naman, kapapasok ng taon, disgrasya ako. Amen po ba yun? Subalit, alam niyo po ano naging pagninilay ko? Tinignan ko po yung kaukulan na sobrang galak ko na nakausap ang mahal na apo nung gabi na yon. At parang may tumulak sa akin eh. Nung ako'y nakatindig doon sa sa lugar namin na yon, dahil madilim at sa likuran ko may malaking puno ng mangga, syempre aliw na aliw ako, nakausap ang mahal na apo, natawa pa ako, tapos lalakad-lakad pa ako. Isipin niyo po sa akin, sa isip ko, lugar ko yun, sa palagay niyo po ba, ipapahama ko sa sarili ko? Hindi, diba? At nakahakbang ako kanan, hindi kaliwa. So pag kanan, sigurado ako makakahakbang ng tama. Pero bakit? Para may tumulak talaga sa akin. Sabi ko kay kapatid na Pearl, alam mo may tumulak sa akin. Sabi ko, siguro tignan ko aliw na aliw ka, nakausap mo ang mahal na apo nung oras na yon. Sabi ko siguro sa tanas. Nako, alam nyo po, nilanggasan po ni kapatid na Pearl ng bayabas. Tapos sabi ko, Diyos ko, nalaman na kaagad ng aking anak, ma, ano nangyari sa'yo at nadapa? Nawala ko ngayon sa espiritu. Bakit nalaman ng anak ko na ako'y nadapa? Boy, ba ang Diyos? Alam nyo po, kasi yung sakit ang aking nararamdaman. Yung pala, yung aking kapatid, chinap na ang aking anak na ang mama mo, dumudugo yung tuhod na dapa. Sabi niya, bakit mo pinababaya sarili mo ganyan? Sabi ko, wag kang mag-alala sa akin. Alam niyo po, ano ang pagninilay? Sabi ko, Ama, kausap ko pang mahal na apo. Bakit mo pinahintulot ako'y madapa? Sabi ko, hindi na po pinabatid sa kanya. Na nung oras na sabi ko, sige po mahal na apo, magpahinga na po kayo. Hindi ko masabi sa kanya, dumudugo yung tuhod ko. Boy, po ba ang Diyos? May po ba yun? Subalit alam niyo po ang hiwaga, ganun po pala, tinura ng ama, anak,
kung paano ka nagmithing gumapang at ang telepono ay abutin na yung mga kamay dahil kausap mo ako sa katawan ng aking kinalugdan. Yan ang katotohanan, anak. Minsan sa buhay ng tao, tumutupad at sumusunod ka na sa kanyang kalooban, dinaranas mo pa rin magdusa. Subalit ang ilan na hindi makabata, tumatalikod sa kanya. Subalit kung ikaw sa tuwina, ang damo mo sa puso mo ay buhay siya, gagapang ka at lalaban ka upang marinig mo ang tinig niya at apuhapin kung sino siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Anong ibig sabihin ng ating Panginoon? Yun ang kalikasan ng ating Panginoon. Kahit minsan, hindi niya pababayaan ang mga anak niya. Kaya, kung sa mga pagsubok pa na pinagdaraanan bilang lingkod ay dinaranas na masaktan ka, hindi ito magiging daan para talikuran mo ang Diyos. Amen po ba yun? Sikapin po natin lahat na ang kalikasan ng ating Panginoon ay sadyang kay buti. Na anuman ang pagdaanan natin, pinahihintulot niya dahil kaya natin, dahil kasama natin siya. Mga kapatid, yung kaganapan sa akin kagabi, sabi nga ni kapatid na Pearl, hindi yan mamamaga. Hinipan po niya, ginamot po niya, naisip ko, salamat sa Ama. Sabi ko kay kapatid na Pearl, ikaw may sugat. Sabi ko, asar ako kay Satanas, sinunog ko yung balat mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kasi nung siya po may sugat, parang kitang-kita ko nakaganan po yung mukha ni Satanas, at yung ngipin, at yung mata. Sabi ko sa kanya, ay kapatid, kayang-kaya mo yung init na yun. Sabi ko, Mother, mainit yun. Hindi. Ganun yung ginagawa ni Apo. Pag ganyan ka ako, kailangan ay sunugin. Alam mo niyo po, bagong kulo po yun. Kaya po pala lumapad yung sugat niya noon, na sobrahan ko po ng galit kay Satanas, pati yung mainit na tubig na ibuhos ko sa kanya. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kagabi po, nung sabi niya, sandali lang ito, Mother. Tatanggalin lang natin, baka may bato sa loob. Kapatid, wag mong hagurin, napakasakit po talaga kasi sa may buto. Sabi kong ganyan sa kanya. Subalit, alam niyo po, salamat at wala nakakita sa akin, kundi ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko po kanina kay Apo, mahal na Apo, hindi po ako makapagsabi po sa inyo, hindi binahagi sa akin na disgrasya po ako. Yung telepono tumalsik, ginagapo ko po gano'n, hindi ako makasigaw. At pag lumabas po yung mga boys doon sa amin, sigurado pagtatawanan ako. Bakit? Nakasando lang po ako, nakashort pa ako, nakasanda pa ako. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Tinukod ko po ito, wala akong gasgas. Tinukod ko po ganyan. At yung mukha ko, para masuportuhan na tinukod ko po ito, pero sa paalang ako, na sugat, sabi ko sa Ama, sapagkat alam po niya yung kamay ko may paggagamitan. Hindi po ako makapapamalengke pag ito ay nabali. Amen po ba yun? At hindi rin po ako makakaharap pag puro sugat yung mukha ko. Subalit salamat sa Ama, dahil paalang po at tuhod ko ang dinali po ni Satanas. Purihin siya, natakpan, kahit masakit, kayang-kaya. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito lang iiwanan ko po sa inyo. Maraming pagkakataon na kapag ikaw pala isang pasyente, doon mo mararamdaman na mahal ka ng kapwa mo. Amen po ba yun? Mahal ka ng kapamilya mo, sapagkat aapuhapin ka. Subalit, syempre, ayaw ko ng ganun. Hanggat maaari tayo, ang gusto natin, di baling tayo yung mag-alaga, wala lang tayong sakit. Amen po ba yun? Subalit sa mga kaparaanan po na pahintulot ng ating Panginoon, salamat sa Kanya. Sapagkat sa bawat araw, kaya ako sumasayaw kanina, naalala ko, kaya lang siguro siya sumakit dahil nabugbog, namuo yung dugo. Kaya kanina sumasayaw ako, umaandar ngayon yung dugo, nawala yung sakit. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, sa konting bahagi ito ay magkaroon po ng kaukulang pagninilay ang bawat isa. Huwag niyo pong katakutan. Natural lang bilang isang lingkod na matapat ka man o hindi ka matapat, daranasin mo pa rin. Bilang pagkatao ka man o sa espiritu ka, daranasin mo pa rin kung paano yung mga pagdalisay na pahintulot nating Panginoon. Sapagkat sa mga kaganapang yaon, doon mo makikita kung paano siyang kumilos. Sa mga kaganapan, kung paano kanyang pinagtitibay, hindi ka pa rin niya pahintulutang mamatay. May takda ang lahat, sabi nga ni teacher, may takda ang lahat, subalit tayo po na nakakilala na sa ating Panginoon, anuman ang kaukulang kaganapan, lagi po nating hanapin na magkaroon tayo ng signal sa Diyos. Amen po ba yun? Sapagkat kung ang ating signal ay laging open sa Diyos, lahat ng gusto niyang ipabatid, maririnig natin. Lahat ng gusto niyang ipaabot, matatanggap natin. Lahat ng gusto niyang ipadama, mararamdaman natin. Nawa po, sa bawat kaganapan sa ating buhay, lalo na itong panibagong taon na ito,
nararamdaman ko higit na kagaanan ang ibibigay ng ating Panginoon at higit na pagyabong ang ipagkakaloob niya po sa bawat isa sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katawan ating mahal na Apo Kunching. Damhin po nating lahat, buhay ang Diyos at hindi magpapabaya kailanpaman. Muli, magandang umaga sa gabing ito. Maraming salamat po, Mother, sa iyong binahagi. Tunay nga po na anuman pagdalisay ng Panginoon sa atin, anuman pagkadapa, ay nawa ang mga pagdalisay na ito ay matuto po nating tawagin at hanapin ng Panginoon na siyang kasagutan sa anumang ating mga dalahin. Inaanyayahan po ang lahat sa bukas ng alas 6 po ng umaga ay ang Kapatirang Divine Mercy po mga ngasiwa sa ating banal na misa. 6 o'clock po ng umaga sa parokya po sa Bahay Pare. Inaanyayahan po ang lahat na magsitayo, maghawak-hawak po ng kamay at ating pong dasalin ng panalangin tinuro sa atin.